It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi mga e-gators! Ayun, nakita nyo ba ang color smile? Ayun yon. Parang okay lang naman ako. Kasi I feel pressure and everything nice right now because we are on Barbie top. And dahil nga as a gift sa mga e-gators, nakala mo naman talaga sila na yung pinaka-special na tao sa bundong ibabaw na ating ginagalawan. Bagkus, charot. Hindi itong episode 8 na to is we have 5 stories. So talaga naman, bahala na kayo. Tipirin nyo naman kasi, charot. Tipirin nyo naman habang wala pa akong mga sit-up. Ayan yung, tinan nyo naman yung junan ko na amoy laway. Andiyan pa rin naman siya so far. Anyway, may mga gilid, baka may mga panis na laway pa ako ngayong ngayong umagang to ba. So, yeah. Let's move on with our first story sa ating episode 8. So, roll VTR. Ayan na mga namo, Jane. Of course, dahil nga tama na kayo magad yung kilikili ko. Hihi! May bago kaming labas pala na character, si MJ Time. Lumalabas siya pag kailangan kong huminjuminga. So parang, ow! Favorite ko na siya. Over naman sa laugh. Kala mo talaga siya na magiging CEO ng Laughing Stocks eh. Laughing Stocks? Ano yun? Over. So ito na nga. Huwag na natin patagalin pa ang ating first story nitong episode 8 natin. Ang kanyang titulo dito is, La Niña na naging bato pa? And the category is SKL/libido. So, anong gagawin? Let's read it! Hello mga ka-e-gators. Please hide my identity po. Over naman sa mysterious. I have a GF before and she said una pa lang na she's a pansexual. I'm also confused about my sexual identity kaya hindi ko na yun pinansin. She's into me. Over naman sa bakil. So, she's into me. Siya, yung una gumagawa ng move noon para mapansin ko siya. Unti-unti nang nahulog na rin ako. So, I decided to pursue her and eventually, we take care of herself. Charot. Eventually, sinagot niya na rin ako. Yes, di ba ang saya? Sleep. We have a good run in the early months ng relationship kahit tambak kami ng gawain since both kami nasa college. Over naman sa kala mo talaga. Nyik-nyak. So, ito. Para kaming magbowa na nababasa ko lang sa mga libro and TikTok vid. Over naman sa fantasy. Kala mo talaga sila na yung next hints into her characters eh. Parang yan, may pa-vocabs ka pa dito. Sige, nadagdagan ko ng plus points yan. Ano yan, mabait tayo, diba? Kasi nga, kay Dean, talagang malakas tayo kay Dean eh. Siyempre, konting kalikort lang, parang may pauga. Umugang tit, ano. One of these days. So, ito na nga, until one day, since wala kaming Josok, both, she decided na pumunta sa baler para tumambay sa kwartoret. So, cuddled kami until napunta na nga sa Harutanch. Ano yun? I know it's her first time to have a BF kaya I want her to feel comfortable and not feel rushed when it comes to doing the deed. Nung nagkayaan kaming manood ng Pornerate, I insist na siya yung mamili ng vid para malaman ko din yung preference niya kung sakali. Medyo nalungkot lang ako kasi yung pinakita na corn is WLW. Ano yun? Women love women? Baka. I still decided to watch it her tapos hirit niya pa sana yung fave corn star ko pertaining dun sa isang girl sa Vigorette. Nawala yung libido ko ng slide pero laban lang para sa bayan. I kiss her habang nilalamastra yung kanyang mochi. Alam niyo yung mochi? Newsorette. Kasi yun yung nasa video eh. I asked if pwede ba namin gawin yung penetration part but she said she don't want to kasi she's scared tapos tingin sa nakabakat sa aking shorter. Ay, notaret ba yun? So, I respect it. But that point, medyo nawala na yung libido talaga. So, medyo parang bumaba na yung temperatura ng kanyang libidorch. Kaya, from 90 degrees Celsius to -1. So, paano yun? Lantutay. So, lantutay. Let's move on. Over naman sa active, kala mo talaga siya na yung magiging energy gap.
Favorite kay Milo. Namiss kay Milo. So, as a joke, sabi ko na lang, mag-nyonyo call na lang ako sa CR saglit. Pero sinabi lang niya, gusto niya raw ako panoorin. While doing it, nasa tabi ko lang siya habang siya napanood ang reaction ko. I asked if she want to handjob me na lang. Or, nyokolin niya akik. She hesitated at first, pero she did it anyways. Sobrang higpit nga ng jawak niya sa aking ngiti pairot eh. Parang sinasa Kalstra. Over naman sa choke. Ay, oo, kasi Julo kasi yun, diba? Diba Julo yung ngiti pairot. Parang binobokal. Parang, siguro, ba't naman kasi binokal? Banat mode. Ba't kasi binokal naman yung ngiti pairot na? Over naman. Dapat ba naman just smooth and everything? Anyway, kasi hindi niya naman alam, diba? That's, tinok mo naman sa kanya, parang, love, medyo adjust mo konti dito. Yes, medyo, yan, pihit mo. Parang kasi DJ mo, diba? Ganun. So, let's move on. Over naman sa laugh. So, ano ba yung Lawaistra naman? Shukari Sweat. Shukari Sweat is Lawaistra. So, let's move on. Nag-e-guitars reviewer na. So, let's move on. So, ako na lang nag-continue since she really like my reactions while doing it. Ang ginawa na lang niya is kiss me while I'm doing it. Step by step na-achieve ko na ang La Nina. I feel bad kasi parang hindi na-achieve ng GF ko yung La Nina. Pero as long as comfortable siya in doing it with me, then that's all matters. Iniisip ko na lang na since it's her first time, I need to be patient. After that, we had a deep talk about her preferences and she said hindi niya na ma-imagine noon to have a BF until dumating ako. She said from Natarat, charot, ano ba? Nyik-nyak. So, she said she is really confused pa. Kaya to comfort her, nagsabi na lang ako na, it's okay, nandito lang ako until ma-figure out mo. Wow, titsara ka siya no? Sabi niya dito, hindi ako nag-talk niyan. Aminado ako na mas mataas talaga libido ko, pero every time na naabot kami both, all we just did is kisire, lip to lelap, and doon sa kanyang mochi part. I never asked her to have a nyarurot since low-key I know deep inside na she don't want to do it because I'm a omseret. Fast forward, hiwalay na kami after years of being together. Beside me, half unsatisfied ang aking nyarurot part ng relationship. I know I did it a good job being her first in everything nice. Now, I'm into cute twink na. At may bagong dagok doon sa isa kong nakilala. Teka, OMG, tama na kayong kilikili ko. Kaya part 2 na yung story ko pag hindi na busy. Wala na siyang girl. Ako, twink naman ako Pwede mo naman, wanna play with me? Ganun, diba? So, hindi ako ka-join dito Balak story nyo yan. Ba't naman join? Bagansya mode. Diba? Like, parang, pa-join. Ganon kasi yung bagansya. Parang, pa-join naman ako. Ganon. So, bagansya mode yan. Pero hindi ako si bagansya mode. Anyway, yeah, I hope you're okay na naman, no? You're happy now with yung mga gusto nyo sa buhay. Yung preference nyo, yung mga belt shaming nyo, yung mga nyetish nyo. And we don't nyetish shaming naman here sa ating Dagok Time. And we love you for all support kami dyan sa lahat. And yeah, we hope you're happy now. I hope you're happy now. And thank you for sharing your story. And yeah, that's all. Next story na. So yeah, andito na. Over naman ng soya no? Kainis. So ito na nga, kainis! Banat mode. So ito na nga ang next nating story. Ang kanyang titulo dito is Junuman sa Shopet Baler. And the category is Hudur, Slush, Kulba, Slush, takot ako! So, anong gagawin? Let's read it! Hi, e-gators and Sophie Prime, aka Willard. Ba't lagi kasi join yung Namestar ako? Nananahimik yung personal life ko cosplay nga lang to as Sophie Prime You know, ibang pagka-show. Si Willard is a top. Charot. Uy, Emmy lang Uy, baka naman i-contact, i-wanna play with nyo ako. Wait! Over naman sa pagbukas. Over naman sa pag-invite. So, ito na. May kikwento ko sa inyo na experience ko before na hanggang ngayon, lumulutang pa rin sa jutak ko. Kung lasing man ako nung gabing yon o hindi hindi ko na alam
Pero isang bagay ang sure ako, yun ang traumatizing na na-experience ko. Over naman sa bakal. Kala mo talaga siya na may veneers eh. So, let's move on. So, ayun na nga na Sophie, Friday night, payday yun eh. Kaya rumampa kami sa apartment ng friend ko na itago na lang natin sa name strand na Lesa. Dala namin yung 1 litrong Genie Ray, 2 Nichiria, mukhang na-vacuum seal sa tagal na pagkastak sa sari-sari store, at over. Syempre, kompleto ang mga keki that night. Bandang 10:00 na ng gabi, habang todo yung hagikgikan, mga laugh and everything nice, kami sa kwentong na ex ni Lesa na nagka-UTI na raw dahil kakahanap ng jowa sa 7 na dating apps. Bigla ko napatingin sa kabilang apartment, parang may nagsisigawan eh, pero parang di napansin ng mga friend ko kasi hagikgikan pa rin kami sa laugh. O, naman kasi sa laugh, alam mo talaga sila na yung powerful na comedy bar eh. So ito na, let's move on. Una, akala ko naglalaro ng Mobile Legend. Alam mo yung toxic gamer na atake. Pero na Sophie, as hindi siya yung gago ka. Nasigaw kundi parang, ayoko na, tama na. Tumataas na naman yung balahibo ko. Tingnan nyo. O, diba? True. Nabokot kasi ako dito eh. Like, story pa lang. Yes! Easy Milker! Nainis ako sa Easy Milker. Yes! Parang na-jeepit na nyuta eh. So, let's move on na. Pero, tumataas balihibo ko talaga dito. Yung ball, hindi naman. Hindi kasama. Ano yan? Non-inclusive yun, no? Non-inclusive. So, let's move on. Yun na nga. Sabi ko dito, as in talaga. Kala ko nga nyarurot lang eh. Pero medyo kulba na ako nun. Mga 11:00 na yung Sophie, naubos na ang ginuman naming Genie Ray. Nag-decide na lang ako na maglakad-lakad sa sindahan sa may kanto since bet ko rin naman mag-Yossi Earth. Hindi na sumama yung mga keke kasi ayaw nila mapawisan ng kilay nilang bagong drawing. Over naman, kala mo talaga sila na yung guhit Pinas eh. So, paglabas ko ng gate, guhit Pinas. So, paglabas ko ng gate eh, tahimik ang paligid. Pero may isang bagay na nagpakulba sa kaluluwa ko talaga. May lalaking nakatayo sa tapat ng apartment, naka-hoodie siya Di ko makita yung pesang eh. Akala kong kung sino lang na Sophie. Baka tropa ng Shapit Baler namin. Hindi ko pinansin kasi kulba na rin ako nun eh. So dead ma lang ako. Dalatsa ako sa sindahan, bili ng Genie Ray, at balik na sa Baler nila Lesa. Balik kami sa kwentuhan, ginuman, chikahan, lasinggera, liptolelap, and kalikort. Wait! Totoo ba? Bakit narurot? Wala. Namalikmata ako. Wala pala. Sorry, na-revise ko. Sorry. Pala revision naman. Sorry, hindi pala kasama yun. Ang sabi pala ito is chikahan and lasinggera mode. Ba't naman na-revise? Dean, sorry Dean ha. Dean? Sana mapatawad ako ni Dean. Ayos. Sinaktan maka! So, let's move on. Ayun na. Sabi niya dito, Lasenga mode on na talaga ako noon. Hanggang na medyo mga 2:00 na siguro, may napansin ako na tahimik na biglang sa kabilang apartment wala nang sigawan, wala nang jingay. Habang nag-GG may nakita ko isang babae sa window ng apartment ni Lisa. Nakasilip siya sa amin noon, tumayo talaga yung balahibo ko noon. Kasi di ko naman kilala yung Shapit Baler netong ni Lesa eh. Pinikit ko pa yung mga mata ko at pagdilat ko, wala na siya. Di ko alam kung bangungot o gin o hallucination na to pero may naramdaman akong lamig. Hindi lamig ng jerkon, lamig ng bokot. Pero nay, eto na nga ang twister. Makasap po, DJ Mod, kalkal. Ow! So eto na. Let's move on. Ilang minuto lang lumipas, may dumating na ambulansya. Lakas ng tunog ng ambulansya eh. Nagtaka kami nung parang nasa labas ang tunog eh. So napasilip namin at napatulala ako habang pinapanood ang eksena, lumabas yung paramedics may bitbit ng bortawan ng babae-extra. And siya, yung babae na nakita ko sa bintana. Tama na kayo, grabe na yung traumatra ko So, meron siya dito ang part turret ng kanyang ginuan sa Shapit Baler. At tingnan nga natin kasi nag-follow up kami dito eh. Kung ano nga ba talaga yung reason bakit may tegiret o may nauud dun sa Shapit Baler ni Lesa. So, let's read it. Good evening, Gitters and Mother Sophie, aka Willard.
katapos lang ng magpakinggan at mabasa mo ang part 1. After ko nga makita yung ambulansya, syempre nakachismis muna kami. Nanlamig talaga yung bato ko. Hindi ko alam nang dahil sa hangover o dahil sa bigat ng konsensya. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipatuloy tong kwento kasi totoo tuma. Hindi to katang ginuman lang or na-trauma ako hanggang ngayon na nananaginip ako na nandun pa rin yung babae sa bintana. Nakatingin, hindi nagsasalita. Nawala talaga enga ko ilang araw akong di makaginom, di makatawa, di makasulog. Parang may humihigop talaga sa enerhiya ko kada oras. Ang saya ko ng gabing yon biglang tapos, bam! Nalabas ang balita sa post na sa NYEPB namin kinabukasan. Si ate na nauod na talaga, di lang basta uod, kundi shegirek nga Ang chika dito sa amin, may utang daw yon na malaki at di mabayaran. Nakakaawa lang Tapos talagang may masakit pa sa tama ng Jin yung nangyari nung gabing na yon. Kasi habang sumisigaw siya, habang humihingi siya ng tulong, nandun lang ako, nandun lang kami, tawa kami ng tawa. Shot kami ng shot. Naalala ko nung gabing yon, may mga signs talaga Una, di ba may lalaki nakatayo sa labas ng apartment? Ang weird lang, hindi ko siya nakita ulit. Pero nung nilabas sa news, yung Nisi TV footage, parehong-pareho lang ang forma. Tumataas yung balahibo ko, guys. Like legit. O, diba? Totoo. Kasi nababokot ako. Naka-hoodie talaga So, tell me, lasengga pa talaga ako noon o sana may nagawa man lang kami para i-save si ate. Ayoko na sana ituloy ito pero baka may mga iba rin katulad na nagsisisi sa huli. Kung meron man kayong naririnig na sigaw, iyak o kahit kutob lang na may mali, pakinggan nyo. Hindi lahat ng multo ay guni-guni, minsan tao sila humihingi ng tulong bago sila tuluyang mawala. Hanggang ngayon dala ko yung bigat na yon. Hindi ko sila natulungan, wala akong nagawa at mga mas masakit, hindi ko na mababalik ang gabing yon. Kaya please, kung may nangyayaring ganun sa paligid nyo, huwag nyong ipagbaliwala. Tama na kayo, yung trauma, malala na to. So sad, no? May pinakita sa akin ditong picturaka. So, ilalabas ko yung picturaka ng proof of purchase kung saan niya nakita yung merlat sa bintana na nagparamdam sa kanya. So, nandyan yan sa ating screen. Wow. Diba? Like, grabe nakakabokot yun, no? Like, true na tao. Tapos may shagyan. Kahit ako siguro hindi ako makakaslip ng gabi. Like yung konsensya ko or everything na isa. Parang sana pala, no, tinulungan ko siya. Sana pala, ang sakit nun sa buso. Or parang like, yung oras na yon, yung parang sayang yung oras na yon. 'Di ba? But anyway, sana makamove on ka. If you need help, 'di ba? Like medical help. Kasi ang hirap yun syonggalin sa isip, sa utak mo. Like it's a very traumatizing. So I hope na makamove on ka dun sa nangyaring insidente na yon, no? So, yun nga, sinanya dito. Binasa ko lang. Ito na yung pic na may part na bintana, makakatakot talaga. Diyan kami diyan kami sa upuan, nag-ginuman that night. So, ayun yung picturaka na yun. And yeah, grabe, hindi ako makalaugh kasi dito. Hindi tayo syempre naman, ba't naman tayo magla-laugh dito? And nakakabokot, no? So, yeah. I think let's move on with our next story. Ayan, dumako na tayo sa ating next story. Ang kanyang category dito sa story na to is tearjerker / kulaba / over sa sakit. And ang kanyang titulo, Ang kanyang titulo dito is acid reflux. And ang kanyang titulo dito is hindi ako magnanakaw. So, anong gagawin? Let's read it! Nice, Sophie at mga e-geaters, gusto ko lang mag-vent out. Hindi para humingi ng payo o humingi ng awa. Wala akong masyadong friends Gusto ko lang ilabas to, sana mapansin mo na Malapit lang yung kumpanya na pinagtatrabahuan ko at maliit din yung sahod, kaya ako na lang ang nag-change rubber para tipid naman kasi kamahal. $350 magpa-change rubber, diba? So, yeah, bye-bye, love you. Ba't naman kasi nag-passion brace? Uy, wag kayo mag-passion brace It's no. Kahit ka mahal, $350 magpa-change rubber, it's a no. Medyo lakasanstra ko kaya tong aking mikropono. So, yan. So, let's move on. Yung office namin is tipong pag nagba-birthday ka, buong opisina alam.
So, kapag may break, buong office namin, chismis yung kahit di kayo close, alam mong may second family eh, yung janitor. Ganun siya ka-tight, 'di ba? Like, parang a fam na daw yung kanilang new organization. Over naman sa leadership and everything nice. So, let's move on. Dalawang may-ari, si Madam at si Sir. Si Madam ang nag-handle ng HR, accounting, finance, and anything admin. Si Sir naman, CEO vibes, mabait, generous, at hindi ko maintindihang dahilanan na nahulog siya sa akin. Twister agad, no? Woo! Hihi! Ow! Alam ko na, Sophie. Alam kong no cheating policy sa Igit organization. Tama. We're don't enabler and everything nice. Pero wala na akong ibang pwedeng sabihan eh. Kundi, hindi ko sinadya. Yes, di ba ang saya? Sleep. Nag-umpisa lang kami ni Sir sa biruan. Tropa-tropa, hey. Tas isang gabi, overtime. May isang moment na hindi na pwedeng bawiin. Mali na kung mali, pero hindi ko alam paano bumitaw eh. Never pa ako nagkabawa na Sophie. Produkto ako ng magulo at broken family. At si Sir lang yung nagparamdam sa akin kung anong feeling kapag may nagkikare sa'yo. Tumagal ang affair namin, maraming beses ko na orpa. Hindi pala Emina. Hindi pala orpa. Ano? Sige nang nyarurot nyo. So, wala pa tayo sa tumitinding galaws. Tara, eto na. Tumagal yung affair namin, maraming beses ko na ding subukang makipaghiwalay, pero lagi niya akong nadadaan sa mga pakit niya. Siguro parang, napaganon ba si Sir sa'yo? Kaya super in love ka? Sabi mo siguro, Sir, ang papirma na po ng reenactment. Bakit po kayo nagka-color smile? Wanna play with me? Baka gumaganon si Sir sa'yo, kaya parang, gano'n naman, baby, away tayo? Baka nagkaganon-ganon ka kasi. So, let's move on na nga. Hayaan mo na, eto na. Hanggang Lunes ng umaga, pinatawag ako sa opisina. Pagpasok ko palang ramdam ko na yung bigat sa hangin si Madam. Nakadyopos sa harap ng lamesa niya, hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala. At pero ramdam ko yung galit sa boses niya nung nagsalita na siya na, nasaan yung petty cash? Ha? Anong petty cash? Sabi ko. Sabi niya naman, over naman sa ass. May nawawalan 20,000 at ako raw ang kumuha. Kasi raw ako lang yung last na naghawak ng sobre bago ito nawala. Sabi ko, may CCTV raw may ebidensya, ako raw ang magnanakaw. Parang hindi ikaw. Parang si... over. So, we need have good governance. So, for 2025, yeah. So, vote wisely. So sobrang taranta ko, hindi agad ako nakapagsilita, hindi ko agad napaliwanag yung sarili ko, wala akong ginawang ganon. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit anong sabihin mo, wala na eh. Kahit alam mong anong gawin mo, kahit anong gawin mo, may desisyon eh. Kasi nung tumingin ako kay Madam, doon ko naintindihan. Alam niya kung ano kami ni Sir. Alam niya kung anong ginawa namin at alam niya kung paano niya ako tapusin. Ito na nga ang plot twister. DJ Mod? Ba't naman naging human doll? Kainis! Ito na, let's move on. Hindi nawala ang petty cash. Hindi ako ang magnanakaw pero siniguro niya ako ang sisisihin. Hindi na nga niya pinabayaran na eh. Basta mag-resign na lang daw ako. Alam mo ang pinakamasakit? Over naman sa ass. Kahit may laban ako, kahit pwede akong lumaban, wala akong ginawa. Kasi pag nagsumbong ako sa dole, pag nag-imbestiga sila, lalabas ang baho ko. For sure, hindi lang issue ng petty cash ang kakalkalin nila eh. Pati ang issue ko kay Sir at ang mga sekreto naming dalawa. Ayun yung pinaka-fear ko na Sophie kasi feeling ko pag nalaman pa yun ng mundo, wala nang matitirang kahihiyan sa akin. Kasi ubus na ako. Sa unang linggo, sinubukan kong pang magsalita. Sinubukan kong ipaliwanag pero na Sophie, sino ang makikinig sa akin?
Sino ang kakampi ng opisina? Siyempre yung may-ari, si Madam. O ako, na umalis ng walang laban. At si Sir? Tahimik, walang sinabi, walang ginawa. Sa isang iglap, lahat ng taon ko sa kumpanyang yon, lahat ng effort ko, lahat ng pagod ko nawala. Dahil sa isang bagay na hindi ko man lang ginawa. At ang masakit marinig ang sarili kong pangalan na may kasamang salitang magnanakaw. Alam kong kahit anong gawin ko, kahit anong paliwanag ko, kahit anong sigaw ko na hindi ako ang magnanakaw, wala nang maniniwala. Kasi totoo man o hindi, ako na yung may kasalanan sa kwento nila eh. At siguro nga deserve ko to. Deserve ko mawalan ng trabaho, deserve kong husgahan, deserve kong masira. Kasi kabit naman ako, 'di ba? Kaya siguro ito na yung karma ko. Kaya siguro kahit ilang beses kong sabihin na wala akong ninakaw, alam kong meron naman talaga. At ang ninakaw, hindi pere, kundi isang bagay na hindi naman talaga sa akin. At siguro kung may justice nga sa mundo, kung may justice nga ang lahat ng ginawa ko, baka tama lang na nasa dulo at ako ang mawalan ng lahat. PS, Nay Sophie, after ko mag-resign, alam mo bang hindi ako dinatdan ng ilang buwan? Piyesa time? Akala ko buntesa ako, kaya sobrang takot ako. It turns out, may PCOS ako. At super stress. Sobrang sakit talaga na yung Sophie and wala din ako mapagkwentuhan nito, kaya ang hirap. Ilang beses ko nang ginustong sumuko pero I believe na magkaka-peace of mind din ako one day. Eventually, I will take care of myself. I dress well. I dress to impress. I look good to impress. And bakit ako maghahanap ng tao na hindi ko ka-level? So if I'm a standard person, I eventually want to find a standard person then. Oh my gosh, tama na kayo yung kili-kili ko. Tama. Kasi kahit sino man kayo, walang makakapigil sa amin. Ba't naman naging pa-baby girl? So, ang sinabi niya dito is tama. Tama lahat. So, let's move on. Hindi, charot. So, ito na nga, nyik-nyak. For me, tama din yung decision mo na mag-resign. No? Kasi grabe na yung toxic. And talaga pagre-resignin ka ni Madam. Kasi nga, syempre, may mali ka na ginawa, which is ang cheating policy and everything nice. So, I hope ma-heal na yung heart mo from very beginning. Ang hirap naman talaga, lalo na kapag na-fall ka. Totoo naman yun na nangyayari sa buong mundo. Kala mo naman talaga, sila na yung may iron heart eh. So, iron heart. So, ang hirap kasi 'di ba kapag na-fall ka talaga, yung kuwang-kuha yung kiliti mo, ayun yung mahirap eh. Pero mas madali matanggal yung libag pag kinamot. Ba't naman may libag? Sara ako, kakagising ko lang ha. Grabe naman talaga ang pawesa. Na 'di ba, like, ang hirap mahulog sa tao na may sabit. Ba't kasi ganun din sila? Ba't naman kasi parang ang hirap eh, buso na yun. Pero kaya nga dapat aralin mo yung sarili mo eh, to not na ma-fall. So, ayun, sarili laban sa sarili talaga. And kailangan utak yung gamitin para walang masaktan, walang ma-zero, walang ma-everything nice. So, thank you for sharing your rant and I hope na magkaroon ka na ng work and wag mo nang saktan ng sarili mo. Tao ka, nagkakamali talaga. Pero pag humandal ka, perfect ka talaga. As a human dad. Charot. So anyway, thank you for sharing your story. Kaya dumako na tayo sa ating next story. So roll VTR. Let's move on with our next story. Ang kanyang story ditong category is libido/SKL. And ang kanyang titulo is Nag-away kami ni Boa dahil kay Sophie Prime. Ba't naman nadamay ako dyan? Baka naman ano nyo ako dyan, 13 May nyo ako dyan. Anyway, ito na. Tinanong natin. So, kung matamis ba ito? So, ito na. Anong gagawin? Let's read it. Over naman sa turtleneck. Kala mo talaga eh. So, ano siya? Ito na. Let's read it na. Hi, Mima Sophie and Igaters. Over naman sa greetings. So, ayun na nga. Ako ay isang merlat na may burapi kang bowa. Magka-live-in na kami, Mi. Araw-araw kami magkasama. Kung nasyan siya, andun din ako. Kung nasan ako, andun din siya. Over naman sa follow the leader. Pero anyways, dumating yung araw na need ko umuwi sa mood ako kasi may kailangan akong asikasuhin eh.
So, hindi siya makasama kasi hindi niya pwede iwan yung work niya and 1 month akong mawawala. So, it's a big no, 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 no. Talaga na sumama siya. So, fast forward, nakauwi na ako and banding-banding kami. Yung bawa ko, over naman talaga sa Erbog Me. Hanggat may chance talaga, ninanyarurot niya ako. Yun, excited naman ako nyarurutin niya ako, diba? So, ayun na. Over naman sa Erbog. So, ayun na nga, dahil nga na-miss namin at ang isa-isa, expected ko na talaga may nyarurot session kami that night. So, ako naman bilang Merlat na pabebe, inintay ko siya mag-first move, tapos tamang nood ng nyik-nyok ni Sophie Prime. Nanonood siya nun. Ito yung dumimalis era niya pa to, ha? So, let's move on. Ba't naman kasi dinamay ako? Winawatch niyo ako habang nag-nyonyokol kayo? Kaya pala para may naramdaman akong something sa notaret ka, parang umerlag. Sabi ko, parang kailangan may nyosokan. Ba't naman nakaramdam? Ba't nervous? Uy, ba't resume? Ayoko naman. Ayoko pa. So, let's move on. Ito na nga. So, habang nanonood ako, nagiging touchy rin na si Boa, ha? Hawak niya ang aking mochi and kifilorets ko. Pero hindi ako makafocus kasi over ako sa love sa mga niknok ni Sophie. Hanggang sa ninininger niya na nga ako. And then dun niya na ako na Erbogan and nag-start na ang aming nyarurot session. So, paano yun? Wait lang. Sorry, enactment. Kunyari ito yung Ketay at nagwa-watch chili ako ng Niktok satellite. So, parang kunwari, diba, ito na. Ninininger daw siya. Parang, love! Ganun yung pesang mo? Ganun yung reenactment mo? Tama ba? Parang yun yung na-imagine ko Parang visualization ko na parang, fun! Hindi ko ma-take. Like, over naman sa take, alam mo naman talaga, aeroplano take off So, parang ganun siguro yung, realization. Visualization nga, diba? So, let's move on. Ito na. And then sabi niyo, so, habang nasa top na siya at nakapasok na ang kanyang niti pirate niya sa aking nikifilorets, bigla akong humagal pa kasi ng laugh. Kasi bigla ko naalala yung isang nyik-nyok ni Sophie na laugh talaga ako. Biglang Eto, papakita ko kung saan siya yung laugh siya. Yung daing ata. Ay, yung yung amiboe. So, ito. Papakita ko dyan. So, dyan daw siya laugh na content ko as dumimalis era. So, sabi niya, eto na. So, laugh talaga ako. Biglang tumigil si Boa sa pagnyarurot niya. Siguro gumaganon. Ba't naman, over naman sa laugh? Siguro yung Bowaret niya, no? So, paulit-ulit ko pa rin siya tinanong, hindi siya sumasagot. Nagtampo siya. Over naman sa cry. So, after an hour, kinausap niya ulit ako at tinanong ko ulit siya, bakit siya nagtampo? Sabi niya, sino ba naman hindi magtatampo? Para kang tanga, nasa kalagitnaan tayo ng nyarurot session. Nasa isip mo pa rin yung Sophie Prime na yan. Nabivisualize ko tuloy yung talak ng yung amok ng Bowarets niya. Yung parang amok na parang, yung white cast na nga Parang ayaw mo pa. Inuna pa talaga yung pag-watch So, ayun na nga. Huy, baka naman na-erbogan kayo sa akin Wow. So, let's move on. Tapos sabi niya dito, nalaugh ako sa sagot niya pero nag-sorry na lang ako sa kanya and biglang punishment niya, pina-orpap niya sa akin ang ngiti pirate niya. Hanggang sa ma-achieve niya na nga ang lanin niya. Grabe nangawit yung pangako dun kasi tagal bago ma-achieve yung lanin niya. So ayun lang, tama na kayong kilikili ko, bye. Ito yung niknok ni Sophie na biglang pumasok sa isip ko habang nyarurot ako ni Bowa. Hindi ko kaya, ba't naman kasi sinisi ako? Nananahimik yung tao dito Gusto mo naman, pwede ko naman orpapin yung para makabawi din ako. Baka sabihin niya, hindi ko supportahan yung Sophie Prime na yan. Sasabihin ko sa Bowa mo, wanna play with me? Para makabawi ako, sige naluluhod na ako sa harap niyo. Parang awa na lang talaga Ba't naman kasi dinamay ako dito sa issue na to? So anyway, love talaga ako dito sa ba't naman kasi nag-resume? Ka-join force ako. Via Niktok satellite nga lang ako. Baka na-erbogan ka sa akin kasi Over! Ano ba yan? Ow! So ito na, let's move on with our next story. This is the last story for episode 8. So, yeah.
That's all. Tama na kayo, my God, yung kilikili ko. This is the last story for episode 8. And this story category is SKL/tearjerker. And ang kanyang titulo dito is ang Keki at ang Shombits. So, anong gagawin? Let's read it! Kamusta, kalabasa? Hindi naman masyadong tearjerker itong story na ito, pero go na din para makasali sa leaderboard. Yung leaderboard kasi, ayun yung ayun yung, yung top list, parang chart, gano'n, as a top one. Congratulations, thank you so much. Thank you. Gusto ko lumuhod sa inyong harapan para naman hindi ma-orpa. Bakit? Kasi nga, tandaan nyo na sinaktan maka, nilaka maka, nagbulabulagan ako, di ba? Ba't ang bilis? Over naman sa Sonic. So, ito na, let's move on. Ang character, syempre, si Keki at ang Shombits. Pero may mga side characters, wait nyo na lang. Over naman. Kala mo talaga siya na yung magiging movie marathon sa MMFF, eh. Ow! Ito na nga. Si MJ, palalabas naman ngayong episode 8 si MJ porket kaka-debut niya lang kagabi, no? So anyway, let's move on with the story. Ito na. Setting is school May, pero senior high na. Ito na nga. Na-nominate a Kes as representative sa student council sa school Lembang. Syempre, may mga meeting after nomination night. Akala mo talaga ni Bibi, eh. Akala mo talaga may Big Brother sila dito, eh. So then, syempre, I introduce Machop, pati yung ibang mga members. Tapos, ayun, merong isang boo na mauyat. Pero hindi siya kawagwapuhan, pero mukha siya talagang omsere. Akala ko talaga, oms na oms siya, pero Shombits pala siya. Tumabi siya sa akin, then chika-chika kami. Akala ko nga bet niya yung friend ko na girlery, eh. Kaya, sige, antok niya sa akin. Yun pala, ako ang bet niya. Dinadalhan niya ako ng mga foodie. So, pag mga dinadalhan ng foodie, kaya dapat lumalabas ang character na, tikman nga natin kung matamis ba ito. Ninger Hearts. So, ayun siya. Yun ang kasi mayado po. Kasi matanda na po siya, eh. Hindi niya po deserve yun. Si dismayado lumabas. Hindi ko alam dahil ba sa ganon. So, let's move on. Dinadala niya ako ng mga food sa Escolembang and McDonald's worker siya. Eh di, ayun, palong-palo ako everyday, mukbang. Hanggang sa sinagot ko na siya at ito na nga ang twister. DJ Mod, kalkal. Dito kasi. Ba't naman may gigil? Pag kinikilig talaga ako, like may gigil talaga, eh. Pero ang sisikuhin ko doon, hindi yung pesa nga. Hindi yung pesa nga, kundi yung nyetlog. Parang kilig, ganon. Parang, prito ka sa akin, charot. Ano pipirito? Diba, ang pipirito lang is yung sobrang dalat. So, ito na, let's move on. Tapos, kami na nga mga 3 months, syempre, exchange social media and everything nice. Eh, may nyaypad ako sa account niya na naka-open. Eh, di doon, nagulat ako. May kasyat siya ng Merlat, na hindi ko kilala yun. Over naman. So, ito na. Halos lahat ng friends niya knows ko. So, wonderland ako kasi hindi ko nga knows yung kachattery niya. Hanggang sa nalaman ko na next niya pala yun. Pero sabi niya, frenemy na lang daw sila. So, ako naman, wapakels kasi nga, mga palamukbang ako ng yung McDonald's. Yun ang pala yung gusto niya, McDonald's, Kinain ko pa ayun na nga, hanggang sa tumagal-tagal, nalaman ko na nagmi-meet pa pala sila, and neighborhood lang sila. Eh, pumupunta pa ako sa bahay nila minsan. Alam mo kinain ko pa ang jutong ng kanyang mochi, tas lolokohin lang din pala ako. So, ayun, hiniwalayan ko na lang kahit may pamukbang siya everyday sa akin ng McDonald's. Hindi ko na alam saan puputang yung story na to. So, yun, tama na kayo yung kilikili ko. Moral of the story, okay lang maging bato ang libido. Basta walang nilolokong tao. Sana hindi nyiknyak. Hindi naman nyiknyak. Anyway, this is SKL category. And it's so sad, no? I think, nag-explore lang siya. Pero siguro, na-in-love naman siguro siya sa'yo. Like, or gusto niya nang i-taste.
ang iyong ngiti pairot. May nanarurot ba? Kasi wala naman parang ang ginawa niya lang is kinain sa ang jotonga ng mochi, yung nasa middle ng mochi. So, I think yun. Anyway, parang amoy laway, Stra. Amoy shokari sweat, Baka yung shokari sweat ng, ano ko yan, ng, White Cast. Hindi, yung laway ko, diba? So, I think, yeah, may mga conversations sila dito na hindi naman natin pwedeng ipakita kasi it's confidentialities. Para siyang confidential fans na hindi na natin alam kung saan din napunta, no? So, yeah. That's all. Tama na kayo. Oh my God, yung kilikili ko. So, I think this is the end of our episode 8. Oh my God, thank you so much mga Igiters. I hope you can stream more and more and more. And mag-upload naman tayo every week naman. Gusto nyo mag-upload agad ako ngayon eh. Or gusto nyo show ko na lang ang Ngiti Pirate. Bakit show ng Ngiti Pirate? Anyway, yeah, I think this is the best of the Hagok Time History na talaga naman niread natin sa TikTok satellite. And yeah, sana may makuha kayong lesson and everything sa history kasi yun talaga yung totoong kwento ng kanilang buhay sila na may mga ganito palang eksena, may mga ganito palang mga nangyayari, no? At ang dami nating lesson learned na nag-get luck. So I think this is the end of our episode 8 and don't forget to support my Sophie & Co. blush. Yeah, and of course, don't forget to follow and share and ipakita nyo sa social media na dapat Dagok Time ang number 1 ngayon. Kami naman. Over naman sa pag-pursue. Anyway, wala namang masama sa pag-manifest. And I do manifest that. Para naman bongga na yung background ko. And sana magka-aircon ang Jennifer. Ang Jennifer Lopez. So, yeah. That's all. Tama na kayo magad yung kili-kili ka. So, bye! Thank you so much, Igiters. Love you!